Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Leo, this reading is for you. September 14 to 20. Tingnan natin. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aiden. Maraming salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na personal reading at energy nyo lang talaga gusto makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Leo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi dapat, ang hindi naman para sayo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo, maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, luwakan natin ang ating isipan. Tingnan natin. Pag hindi nag-fit, huwag nyong ipilit. Dahil ang dami yung energy sa mundo ito. Tingnan natin, ano ang iyong energy this week? Leo. Please show me energy ni Leo this week. Please show. Thank you. Five, oh. Bakit? Thank you. Okay. Okay. Ang energy mo this week, medyo magulo yung isip mo, no? Ay, baliktad. May mga sitwasyon na, I don't know, may mga self-doubt, ganyan. Parang may self-doubt ka, tapos maaring nagkakaroon ka ng mga sitwasyon na nalalack of trust ka. I don't know if sa'yo or sa ibang tao, sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na nagiging magastos ka sa tingin ko, no? May mga sitwasyon na hindi ka nakaka-focus sa nakita ko to. Kasi magulo yung isip mo eh. May mga situation, nagkakaroon ng struggle sa'yo. Walang nagsasucess eh. Actually, hindi siya totally nagsasucess. May mga sitwasyon na kailangan mo i-accept sa nakita ko. Baka may problema kayo sa pera, no? An energy mo this is more on lungkot, maguloy isip, situation na nagkakaroon ka ng self-doubt, may mga sitwasyon na may mga doubt actually. Lack of trust sa ibang tao, maybe sa iyo rin, nagkakaroon ka ng lack of trust sa iyo kasi may mga sitwasyon na hindi ka nakaka-focus. No, may mga sitwasyon na may mga mali eh. Maaari nagiging magastos ka, walang point. Nawawalan ka sa linya, no? Sa nakita ko dito, nawawala ka sa linya. Then, maaari nga may mga opportunity akong nakikita sa iyo na hindi mo nagagawa. Maaring sitwasyon na maaring nakakaramdam ka ng katamaran, na hindi napaprogress yung mga dapat i-progress, ganyan. May mga situation na ayaw mong sundin siguro minsan yung thinking mo o yung intuition mo, yung ganyan, yung mga gusto mong gawin. Yan. May mga situation na maaring sa iba sa inyo is hindi siya na-achieve. Yan, may mga sitwasyon na hindi nag-a-achieve. Kumaga, sa nakita ko dito. Wala na yung focus mo dun sa layunin mo in life, no? Naiiba ng landas, no? Kaya siguro it's time na rin na wag maging magastos. You need to control din yung sarili mo. Tsaka don't ignore yung intuition mo din. Kailangan talaga mag-focus and take it action ka dun sa layunin mo, sa objective na gusto mo mangyari sa buhay mo. No, sa nakita ko, huwag kang mag-doubt kasi alam ko na kaya mo gawin yung mga gusto mong gawin in life. Kaso, nagkakaroon ka lang ng doubt at self-doubt na nadja-judge agad eh, no? Na ay baka hindi magsa-success, ay baka ganyan. Ganun, parang wala, hindi focus eh. Siguro it's time din na i-let go mo yung dapat i-let go, baguhin yung mga dapat ibaguhin, i-accept yung mga dapat i-accept, ang nakita ko dito. Sa ngayon, iba siguro, nakakaramdam kayo ng pagod, ng katamaran, yung ganyan, nalalack of progress, no? Kumbaga, nagkakaroon tuloy ngayon sa inyo ng mga bad news o mga hindi magandang ano ba to? Daan. Tama ba? Yan, linya. Nawawala kayo sa alignment sa ngayon. Anong paparating kay Leo? Tingnan natin.
Ano pa parating kay Leo this week? The Sun and the Sun and the Wheel of Fortune. Bakit? Thank you. Okay. Paparating sa'yo is may mga decisions in life na hindi nagiging clear, no? Yan, may mga sitwasyon na gusto mong i-move on or gusto mong i-accept pero lack of clarity talaga, no? May mga sitwasyon na gusto mong mag-success kaso ang nakikita ko dito wala parang masyadong mahina ang energy mo, no, this week. Masyadong handun yung pain, maaring katamaran, stagnant, may mga sitwasyon na hindi nagiging masaya, may mga situation na parang hindi naman totally lungkot siguro sa iba. Siguro parang may mga sitwasyon ka lang na maaring magkakaroon ka ng disappointment, kaya yung mga parating sa'yo, disappointment, mga pain, maaring iba magiging emotional, mga iba siguro may mga confusion or yung may mga hindi ba iintindihan, baka you have a depression sa iba rin. Sa nakita ko, makaramdam ka rin ng pagod nga. Yung mga sitwasyon talaga na maaring natitaw dito. Hindi ko, I hope hindi ka magkasakit, no, sa nakita ko to, or more on weak energy ang nakikita ko sa'yo dito, no. Powerless ka kasi sa ngayon sa nakita ko I hope naman na hindi ka na didiktahan ng mga situation na mangyayari sa'yo sa ngayon, no, this week, sa nakita ko, kasi parang madidiktahan ka ng situation mo, ng mga nararamdaman mo. Yan. May mga sitwasyon na dapat mo daw pag-aralan, na dapat mong alamin, na dapat mo maging very smart to success, ganyan. Kasi more on indecision, no, sa nakita ko dito. Hindi ka nakatuon talaga sa nawawala, yun, sabi ko nga dito, di ba, nawala ka ng alignment. Hindi ka nakatuon doon sa mga gusto mong gawin in life. Nakatuon ka, pero hindi ko nakikita yung action. Hindi ko nakikita yung achievement. No? Ang nakita ko dito. Yun, may mga sitwasyon na hindi mo makamit-kamit yung success in life. Ganyan. Yung may mga sitwasyon na siguro you're in pain, na may mga sitwasyon na hindi ka masaya, may mga sitwasyon na i-stress ka, na nalulos ka, ganyan. May lungkot sa iba, may mga sitwasyon na hindi mo maintindihan, mga ganun. Tingnan natin ang mga dapat iwasan. Ano dapat iwasan ni Leo this week? Ano pang dapat iwasan ni Leo this week? Thank you. Talaga po. Bakit? Ayun okay. Ang mga dapat mo daw iwasan, siguro iba dito sa inyo, may magpaparamdam sa'yo, or maybe you have an past or mga bagong relationship, or may tao dito na ipaparamdam niya sa'yo yung mahalaga sa kanya. Handun yung sitwasyon na there's a fulfillment. Kumbaga, kung sa iba sa inyo ito is tao or karelasyon o nagbibigay sa'yo ng happiness,
sinasabi to, dapat mo daw iwasan na i-focus yung sarili mo doon sa sitwasyon na yun, no? Sa nakita ko to. Kasi sa nakita ko dito, if ever na this is a person sa iba sa inyo na may nag-aalok ng love or nakakaramdam ka ng happiness sa kanya, siya yung tao na hindi siya talaga walang plano. Ganyan. Siya yung tao na walang plano. And hindi ko nakita na yes, happy siya. Happy siya na handyan ka. Happy siya na maaaring kung kayo is nag-uusap, yan, happy naman siya. Handun naman yung love na mararamdaman mo sa kanya. Pero the rest is itong if ever it is sa tao, walang plano. As in, without planning, wala eh. Wala talaga. Tapos, yun nga, hindi ko nakikita yung magiging success itong relationship na to sa nakita ko. Sa nakikita ko ha, hindi siguro kayo lahat, pero sa nakita ko to, if this is hindi siya magiging successful. May pagka-fail. Sa iba naman, yung mga single, ganyan, na nag-isa, sa nakita ko dito, meron kayong mga sitwasyon na hindi yun, like sinabi ko dito, hindi siya nag-fulfill. Why? Kasi you're stagnant. No? Nagkakaroon ng delay to success when it comes sa mga kagustuhan mo, mga wish come true mo sa buhay. Kasi may pagka-stagnant, tsaka siguro naging tamad ka, may mga sitwasyon na nag-fail talaga sa'yo. Yung mga wish come true mo, yung mga you want to be achieved at tsaka success, nag-fail yun. No? Because of you rin. Ikaw rin naman na may kasalanan dito. No? Kaya may mga sitwasyon na you have a lifestyle na wrong. Yan, may mga mali kang sitwasyon. Iba sa inyo, makakaramdam kayo ng pagka-boring. Yan, nagkakaroon ng mga dissatisfaction na kailangan mo talaga i-give yung effort dito at mas more mong i-develop yung at so hindi siya ista ni ing iti yo ista yung anak ko na yanitan nagbubuka yung halika na ganun na bumubuka yung niya pakpak. Hindi siya nagsasucess kasi hindi ka nakapokus eh. Simula pa lang dito hindi ka nakapokus. Nawawala ka sa alignment para ma-achieve at makuha mo yung mga wish come true mo, yung fulfillment mo. I-give effort mo. May mga sitwasyon na dapat mo pang i-develop, no? Or dapat mong i-develop sa nakita ko dito. When it comes to love, yung mga dapat maiwasan. Yung pagiging tamad, yung pag-walang focus, yung nagiging stagnant, yung walang plano, paano mo ma-achieve yung mga gusto mo sa buhay, diba? Yung meron ka mga lifestyle na hindi nagiging maganda para sa'yo. When it comes to love kay Leo, tingnan natin. Tandaan nyo, love is lahat, no? Bakit? Okay, thank you. When it comes to love, andito ka na no? Andito na yung pagiging very smart person mo. Pinag-aaralan mo na yung lahat, yung mga bagay-bagay, no? Sa nakita ko, you put boundaries na rin. Sa nakita ko dito, you put boundaries. Andun na rin yung part na pinoprotekta mo na yung sarili mo. Andun na rin yung pagdidepensa talaga na situation na pinag-aaralan mo na lahat, salita, mga bagay-bagay. Yan, andun na yun eh. Andun na rin yung sitwasyon na ayaw mo nang lumagay sa isang situation na alam mo na hindi mag-work. Kumbaga, pinag-aaralan mo na agad bago mo pasukin yung isang bagay, pinag-aaralan mo na ngayon, kasi you're very smart person na ngayon eh, no? Pinag-aaralan mo na siya bago mo pa siya pasukin. Diba? Kasi ayaw mo nang mag-miss eh. Kumbaga, meron ka ng tamang direction when it comes to love. Ando na yung strong will mo, no? Sa nakita ko sa'yo dito. Tsaka, kung alam mong hindi yan mag-work, hindi ka na doon nagpo-focus. No? Kumbaga, hindi ka na nag-i-stay. Inaalam mo agad kung itong taon ba ito or basta very smart ka na when it comes to a love. Mas pinipili mo na ngayon yung sarili mo than love. Pinipili mo na ngayon yung stability mo, yung ikagaganda ng buhay mo, yung future mo.
Yan, hindi na ka nakapokus talaga totally dun sa love. Yan, nakita ko sa'yo. Tingnan natin ang advice, universe advice po para kay Leo this week. Alam mo, kanak pa nakita yung 10-10 sa'yo. Wow, ang ganda. Thank you po. The Chariot and the Chariot. Oh. Bakit? Ay, sorry na. Opo, sorry po. Oh, the Queen and the Queen. Wow, Leo, ang galing. And the Strength. And we have the 10. Ang advice niya sa'yo is, yun nga, you need to focus to yourself. You need to focus to the future. No? And sinasabi rin dito na may pag-angat when it comes to finances, when it comes to, there's a lack na mangyayari. If you focus to the future, if you focus to yourself, and you trust to your intuition at magigib effort ka to move on sa nakita ko, yung finances mo, aangat. There's a lack na mangyayari sa'yo. Lahat ng hardship na pagdadaanan mo sa buhay mo is magtatapos. Kumbaga, may mga positive na mangyayari sa'yo. May mga positive change, lakasan mo lang yung loob mo, focus sa mga pinapangarap mo, sa layunin mo, focus ka sa mga achievement mo, ganyan. Kung magpo-focus ka sa sarili mo at magbibigay ka ng effort dito, yes, aangat yan lahat. Ang nakita ko, yun ang sinasabi ko. Lakasan mo lang yung loob mo, syempre, lakasan mo yung loob mo, mas mag-focus ka sa sarili mo, focus ka sa situation mo, you need to think, you need to see the fact when making a decision din, sinasabi dito. And syempre, ang inaano rin dito na when it comes din sa sarili mo, protektahan mo. Nakita ko naman na nandun na yung pagpoprotekta, witness pa lang dito, nakita ko na nandun na yung protekta mo nandun na din yung boundaries mo no? And then nga, effort and control yourself din, tsaka strength. And moving forward, yan, ini-encourage ka niya na lakasan mo daw mas lakasan mo pa yung tibay ng loob mo to move forward sa future. Yan ang sinasabi. No? And trust your intuition. Iba sa inyo, mas more maturity, ang nakita ko ito, ang sinasabi. You need pa more ng maturity kasi when it comes dito sa taas, medyo nagkukulang na-unline ka, no? Sa nakita ko dito. Focus ka lang sa sarili mo and sa future. Kasi lahat daw ito is magsasuccess. Lahat ng hardship, ibibigay niya sa yung blessing na hinihingi mo sa kanya. No? Arigato namaste, God bless.